Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Isinare niya ang post ni Senator Lacson ngayong araw, May 12. Sabi ni Lacson, Senate coup o kudita, like a rebellion under Philippine jurisprudence, is a continuing crime. Malalim. Anong ibig niyang sabihin nito? Continuing crime. Kaya ang tanong sa kanya ni Dare to Ask ganito, so you mean, Senator, when you successfully launch a coup against former Senate President Chis Escudero on September 8, 2025, it was also a continuing crime until yesterday? September 8, yung pagkudita nila, bilangin natin. September, October, November, December, January, February, March, April, May 11. So, 8 months old silang nagkatandem ni Senator Soto. Medyo it's not so good. Kasi kung nakapag 2 years, wala pang 1 year, nakudita na, very bad. Para sa akin Okay, so anong ibig sabihin niya sa it's a continuing crime? Ang pagkaintindi ko is, baka, I might be wrong, baka masakit pa sa loob nilang dalawa ni Soto yung pagpatalsik sa kanila. Kaya sinabi niya, it's a continuing crime. Sabi naman ni Senator Soto na, I leave it in God's hand. I trust in His heart. Diba, yun ang pahayag ni Senator Soto bago nangyari ang kudita. So kung nilagay mo na sa kami ng Diyos, dapat tanggapin nyo. Huwag na yung sasabihin pa na it's a continuing crime kasi malalim ang ibig sabihin nun. Okay. Ang next question natin is, kung continuing crime, posible ba na itong kampo ni Soto at Lacson ay gagawa rin ng panibagong kudita? And ano yung chances na mababawi nila ang Senate leadership sa kasalukuyang nakaupo ngayon na liderato? Okay, pinag-aralan ko yung dynamics sa Senado. May 3 grupo na ngayon kanina nakikinig ako sa deliberation sa Senado. Yung yung plenary nila. Nung nagsalita si Senator Mig Zubiri, tinawag na Mr. Independent. May 3. May majority block, may minority block, may independent block. Ang majority, 13 sila. Ang minority, 9. And then, ang independent, 2. So, kung titignan mo yung dynamics, napakaliit yung gap. So, there is a possibility, dahil napakaliit ang gap, na pwedeng babaliktad na naman. Kasi itong minority, na siyam ngayon, anytime pwede nilang makuha sa panig nila itong 2 independent block, si Senator Zubiri and JBR Sito, dati sila majority. Kaya itong independent, madali nilang kumbinsihin na sasama dito sa minority. So, 9 plus 2, 11. Kailangan pala nila ng 2 para maagaw ang liderato sa Senado. So, saan sila kukuha?
hindi nila pwedeng yung dating minority black. Sulit na yun. Wala na yung aalis. Ang pwede nilang pagkunan itong apat na bumaliktad. So ito ang bantayan natin tong apat. Senator Pia Cayetano, Senator Ligarda, at ang magkapatid na Villar. Ito, dalawa lang sa kanila ang umalis at mag-join sa kampo ni Soto at Lacson. Kudita na naman yan. Okay. Tingin ko, Senator Pia Cayetano, hindi yan aalis sa majority dahil kapatid niya yung Senate President. Okay? Si Senator Ligarda, hindi rin yan aalis. Kasi napurnada o nagalit na siya sa ginagawa ng administrasyon panggigipit sa kanyang anak. Senate pro tempore siya. Mataas na posisyon, second highest. Hindi yan aalis. Kaya ang bantayan natin itong dalawang Villar. May pagka-balimbing yan. Kailang kung dalawa lang ang makuha nila, kulang pa rin. Ay, pwede na pala. Dahil 11 sila eh. Kaya the only way na magkudita ulit kung continuing crime is ligawan nila ang magkapatid na Villar. But sa nakikita ko ngayon, dahil malapit ng eleksyon, lalo na ngayon sa impeachment ni VP Sara, yung magkapatid na Villar, hindi aalis sa majority dahil gusto nilang tulungan si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Pero yun, take note ha, ang mga Villar, nagpahayag sila ng suporta kay Tatay Digong natin nung nakidnap siya. Si Senator Camille Villar, hindi yan mananalo nung eleksyon kung hindi siya in-endorse ni VP Sara. Ako, hindi ko naman bubutuhan si Camille Villar. Kailang dahil in-endorse siya ni VP Sara, binutuhan ko. Kaya sa ngayon, malabo. Parang tingin ko, sulit na itong 13 na majority black at wala ng pag-asa ang kampo ni Soto at Lacson na makakumit ng continuing crime. Yan ang basa ko sa ngayon. Salamat mga kaibigan sa pagsuporta nyo, panunod sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan na mo og yero nga mga tunnel bag lang. May ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tunnel bag. So mo na gid ni ang ilang kahimtang tagaan na mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan naman sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og giro. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dinhi niya gikuha nga silupin lang nga inyong gi atop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Oh. Inyong gipampunit. Oh. So inyong gihimudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Rayon. Merayon, so ikaw lang sa dire. Oh. Pila na kabuok imong anak ya? Isa. Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27.
27 ka na. Mm. So, mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga ni grasyan ko panalangin nga matagaan kog sin. Di na gid ko maulanan. Oo. Kabalay na gid kog sin. Oo. Kalisod wala na gyud kapalit na mog sin. So, Salamat kayo sa pag hatag o sin sa ako. Grasyan di ko dili na madugay. salamat kayo.